Kamakailan, ibinahagi ni Elon Musk ang dahilan kung bakit siya aktibo sa politika at binili ang X. Nakakagulat ito dahil bilang henyo sa teknolohiya at bilyonaryo na nagbabago ng mundo sa SpaceX at Tesla, ang politika ay hindi inaasahang direksyon. Pero ang dahilan kung bakit siya sumali ay dahil sa kanyang anak na babae na ngayon ay hindi na niya kasundo. Ang pangalan ng kanyang anak ay Vivian Jenna Wilson. Dati siyang kilala bilang Savior Musk. Kumpirmado ni Elon Musk na pumasok siya sa politika dahil sa anak niyang transgender na si Vivian Wilson na hindi na niya kasundo. Ngayon, si Vivian mismo ay nagiging sobrang viral dahil sa isang medyo interesting na panayam kung saan tinanong siya tungkol sa kanyang opinyon tungkol sa kanyang ama. At ito ang kanyang naging sagot. Di ba pinakamagaling ang tatay mo? Pero anyo? Pasensya na. Ang tatay mo ang pinakamagaling. Sige. Kaya kahit saan, pinag-uusapan ng mga tao ito dahil malinaw na nakarating lang siya sa posisyon niya ngayon dahil sa kung sino ang kanyang ama. Pero hindi ganon kasimple ang relasyon doon. Ang biglaang pag-alis sa panayam ay hindi lang hindi profesional, nagpapakita rin na wala kang interes pag-usapan ito. Si Elon Musk ay madalas magsalita tungkol dito dahil kitang-kita na ito'y nagpapasakit ng kanyang puso. Ngayon, para sa hindi nakakakilala kay Vivian Wilson, siya ito. Isa akong modelo. Exciting maging ambassador. Malaking hakbang ito sa karera ko bilang modelo at oportunidad nito ay mula kay Rihanna. Siya ay isang icon at talagang astig ang brand. Napag-usapan na natin kung paano ginagamit ng mga brand ang pampulitikang adyenda kaya may mga modelong hindi maganda. Malinaw na pinili ni Rihanna si Vivian hindi lang dahil sa itsura, kundi dahil isa siyang personalidad na nagsikap labanan lahat ng pinaninindigan at paniniwala ng kanyang kakaibang ama. Ibig ko sabihin, ito ay isang video ni Vivian na nagpe-perform sa isang anti-ICE drag show para makalikom ng pera pambayad sa legal na gastusin ng mga ilegal na imigrante na ipinost ni Ollie London. Kakaiba na ang performance na ito at mas lalo pang nagiging kakaiba kapag naintindihan mo ang totoong nangyayari sa likod nito at ang dahilan kung bakit ito ginagawa, di ba? Ito ay sinadya ni Vivian para talagang labanan ang kanyang ama sa kahit anong paraan na posible. Madalas ko masabi na para sa akin, nakakalungkot talaga ang usapin tungkol sa trans sa maraming paraan. Nakakabahala ito at sumasalamin sa ating kultura at lipunan. Welcome sa Pushback. Ako si Mira K, inyong host. I-click ang subscribe button para ma-hype ang video at malaman ng iba dahil nilalabanan natin ang kabaliwan. Ito ang video na kamakailan lang magpaisip sa mga tao kung ayos ba talaga si Vivian. Kung hindi ito processed, kung processed ito, ayoko nito. Ma'am, iyan ay 11 libra na buong slab ng deliha. Wala itong buto, taba o mga litid. Pinaghalongkay na ito mula sa ilang baboy. Pinathalo, ginawang likido, sinala, at sa huli ay hindi mapipigilan. Ang video na ito ay hindi tungkol kay Vivian o sa desisyon niyang maging trans. Tungkol ito kay Elon Musk at sa epekto ng kwento sa kanya na talagang nakakalungkot. Makikikita mo dito, 15 oras pa lang ang lumipas na magsulat si Elon Musk. Linisin ang woke mind virus. Pinatay si Xavier ng woke mind virus at mamamatay na ito. Ano ang ibig niya rito? Si Xavier, ang tinutukoy ni Elon dito, ay anak ni Elon Musk na transgender. Hindi na sila close at sinabi niyang wala siyang masyadong pera, nakatira siya sa 3 ka-roommate matapos putulin ang ugnayan sa ama. Si Vivian Jenna Wilson ay nagsalita tungkol sa kanyang kalagayang pinansyal sa isang bagong panayam, 3 taon matapos niyang putulin ang ugnayan sa kanyang bilyonaryong ama, matapos maghain ng petisyon para baguhin ang kanyang kasarian at pangalan upang makilala bilang babae. Kaya ako namang bumili ng pagkain. Mayroon akong mga kaibigan, tirahan at kaunting pera magagastos na maganda at mas maswerte kaysa sa karamihan ng mga kaedad ko sa Los Angeles. Sinabi dati ni Musk na naapektuhan ng woke mind virus ang kanyang transgender na anak at niloko siya ng mga doktor na payagang mag-transition ang anak niya sa edad na 16. Ngayon, nakakagulat na pinapayagan ng kabataan mag-transition. Dapat ning tingnan si Ollie. Madalas ko itanong sa sarili, kung dapat ba akong maging mabait
at tawagin sila sa gusto nilang kasarian? O baka pinapanormal lang nito ang isang bagay na hindi ko talaga matanggap? Nakakalito ito para sa marami. Hindi natin tatalakayin ang debat na yon, pero dapat talagang tingnan ang kwento ni Ollie London. Pakinggan natin kung anong masasabi ni Elon Musk tungkol dito dahil sa tingin ko, sa maraming paraan, nakakabigla talaga ito. At habang mas marami tayong naririnig na mga kwento ngayon tungkol sa lahat ng nangyari sa trans movement, lalo ko itong nararamdaman na nakakalungkot. Nawala ko ang anak kong lalaki, kaya naintindihan ko kung bakit tinatawag nila itong dead naming. Oh, sige. Kaya tinatawag itong dead naming ay dahil patay na ang anak mong lalaki. Kaya ang anak kong si Xavier ay patay na. Pinatay ng woke mind virus. Ikinalulungkot kong marinig yan. Hindi ko maisip kung ano ang pakiramdam yan. Oo. Tinukoy niya si Xavier at sinabi niyang namatay ito. Interesante, hindi niya sinabi na nawala si Xavier dahil babae na siya ngayon. Sabi niya hindi. Si Xavier, tinanggap na niya ang katotohanan na si Vivian ay hindi na babalik bilang si Xavier. Pero, particular, ang sinabi niya ay labis siyang nasasaktan dahil ang anak niyang lalaki ay pinatay ng woke mind virus. Ano ang woke mind virus na tinutukoy niya? Pakinggan natin. Gender-affirming care na tinawag niyang pagputol at sa pilitang pag-sterilize ng mga bata. Nangyari ito sa isa sa mas matanda kong anak na lalaki. Naloko akong pumirma ng mga dokumento para sa isa sa mga mas matanda kong anak na si Xavier. Nakakabaliw isipin na isa sa mga pinakamatalino at matagumpay na lalaki sa mundo ay maluloko sa ganitong bagay. Bakit siya naloko dito? Well, ganyan kagrabe at kakontrolado ang galaw na ito para paniwalain kaming lahat na ang pagtanggap sa trans bilang normal ay isang normal na bagay. Ang isang 16 na taong gulang na bata ay hindi kailanman dapat payagang mag-transition kahit kailan. Ibang usapan ang higit 18 anyos. Pero sa 16 anyos, hindi dapat payagan mag-transition. Dahil sa karanasan ko, wala pa akong kilalang kabataang agad komportable sa katawan niya. Hindi ko tinatalakay ang buong karanasan ng pagiging trans. Kung ganoon ka talaga at nararamdaman mong hindi ka konektado sa katawan mo, ibang usapan na yan at para sa ibang pagkakataon. Dayunpaman, ang katotohanang maaring naloko ang lalaking ito ay nangangahulugan na maraming tao ang naluloko tungkol dito. Hindi ka pa rin umiinom ng calcium supplements, di ba? Alam mo naman di ito masyadong nakakatulong, lalo kung kulang ka sa collagen. Collagen, narinig kitang nagsabi? Oo. Oo, nagulat din ako kasi naranasan ko rin ang sitwasyon mo at hindi ko alam na pagkatapos ng edad na 30 unti-unti nang bumababa ang produksyon ng collagen ng katawan natin, mga 1 hanggang 2% kada taon. At matagal na rin akong may problema sa mga kasukasuan ko. Marami na akong nasubukang supplements, pero nang matagpuan ko ang Native Path Grass-Fed Collagen, nagbago ang lahat. Dahil ito ang totoong sekreto para mapanatiling firm ang balat, matibay ang mga buto at maayos ang mga kasukasuan. Hindi ito kadire dahil natutunaw ng buo sa tubig o kape. Maraming gumagamit ang nag-ulat ng katulad kong karanasan. Gumanda ang balat, tulog at nabawasan ang pananakit. Pagandahin mo ang buhay mo at suportahan ang palabas para maging sponsor natin ng Native Path sa pamamagitan ng bundle offer at libreng shipping. Pumunta na sa getnativepath.com/at getnativepath.com/mira. Iyan getnativepath.com/MEIRA. Subukan mo ito na walang panganib dahil may 365 araw na garantiya ng pagbabalik ng pera. Alam mo, sinabi sa akin na baka magpakamatay si Xavier kung hindi ipinaliwanag sa akin na ang puberty blockers ay talagang mga gamot para sa pagkabaob. At kaya, nawalan ako ng anak na lalaki sa madaling salita. Kaya nga, tinatawag nila itong dead naming dahil may dahilan. Oh, sige. Kaya tinatawag itong dead naming ay dahil patay na ang anak mo. Kaya patay ng anak kong si Xavier. Pinataining woke mind virus. Kaya naghako akong wawasakin ang woke mind virus. Kaya dahil sa nangyari sa anak niya, sinabi niya, wawasakin ko ito. Nangangako akong wawasakin ang woke mind virus. At nakakagawa na tayo ng konting progreso. Mas matanda na ang panayam na ito at marami nang nakapanood. Sa tingin ko, mula pa ito noong 2025 bago magkasakit si Jordan Peterson. Naging viral ito dahil interesante ang paliwanag at pananaw ukol sa lalaking hindi madalas nakikitang emosyonal. Alam mo, siya ay parang isang robotikong tao na lumalabas at binawasak ang mga nakasanayan at lumilika ng mga kamangha-manghang bagong bagay pagkatapos nito.
Pero nung marinig ko siyang ganito, na-realize kong may malaking mala dahil kinuha at ninakaw nila ang anak ko, diba? Ngayon, ano ba itong woke mind virus na sinasabi ni Elon Musk? Para buo din siguro ang woke mind virus, binubuo ito ng paggawa ng sobrang nakakahating identity politics. Kaya ang nangyayari, pinalalala nito ang rasismo, pinalalala sa totoo lang ang seksismo at lahat ng mga ism. Habang sinasabi nilang kabaligtaran ang ginagawa, ang totoo ay hinahati nito ang mga tao at inuudyok silang makapuutan at kamuhian ang sarili nila. Laban din ito sa meritokrasya, hindi batay sa merito. Kaya gusto mong magtagumpay ang mga tao based sa kung gaano sila kasipag at sa kanilang mga talento. Hindi kung sino sila. Kung lalaki ba sila, babae, anong lahi o kasarian nila. Isa itong artificial, mental na digmaang sabil na nilikha lang. Tama. Kapansin-pansin na kapag sobra ang pagkahumali ng tao sa isang bagay, indikasyon ito ng hindi pagiging malusog. Kapag ang isang babae ay sobrang nahuhumaling sa isang lalaki, senyales ito ng hindi pagiging malusog. Kapag ang isang lalaki naman ay sobrang nahuhumaling sa pera, senyales din ito ng hindi pagiging malusog. Kung sobrang nahuhumaling ang tao sa politikal na personalidad, galit man o mahal nila ito, may hindi malusog na nangyayari. Kung sobra ang pagkahumaling ng tao sa isyu ng kasarian kaysa ibang bagay, hindi rin ito malusog. Bilang lipunan, naging normal na ang hindi malusog na asal na parang aktivismo, pero hindi ito tunay na aktivismo, lalo na kung puro galit lang ang alam gawin sa isang partikular na grupo o pagmamahal sa isang grupo o pagiging sobrang obses sa isang bagay tulad ng kung paano tinutukoy ang iyong kasarian o kung paano tumatanggap ang mga tao ng iba't ibang pananaw sa politika. Lahat ng ganitong sobrang pagka-obsessed at extreme na nagiging normal sa lipunan natin, may mali dito. Dapat mong kunin ang isang tao based sa kanilang kakayahan at hindi dahil sa pagka-obsessed na kailangan tama ang kanilang kasarian o relihiyon o lahi. Para sa akin, hindi yan malusog. Palaging ganun, noon pa hanggang ngayon at pinalakpakan pa ng woke mind virus ang ganitong pag-iisip. Sentro lagi ang pagka-obsessed sa kasarian at puro na lang tungkol sa mga karapatan. Maraming tao na may sari-sariling pangangailangan, pero hindi lahat ng maliliit na minoryang grupo ay humihiling ng sariling palikuran saan man. Ang kilusang trans ang gumawa nito. Ginawang tungkol sa trans ang lahat, pero may mga kaibigan din akong trans. Nakakatawa at nakakatuwa. Ngayon, sang-ayon ba ako sa mga paniniwala at desisyon nila sa buhay? Talagang hindi. Nasabi ko na ba yon? Oo. At patuloy ko pa rin sasabihin yon dahil hindi ko iniisip na ito ay malusog. Handa akong aminin na para sa akin, may hindi malusog sa pag-iisip sa buong trans na kilusan. Pero ang pagtulak nito sa mga bata at pagturing na normal hanggang sa punto na kailangan magsinungaling sa magulang at lipunan tungkol sa medical na proseso at maglagay ng matinding pressure na ang mahalaga lang ay maging gender affirming. Kailangan bang baguhin ng lahat ang panghalip para umangkop sa maliit na grupong may ibang paniniwala sa panghalip? Iyan ay hindi malusog na pagkahumaling. Ngayon, ang woke mind virus ay may maraming elemento. Ang mind virus ay kapag tumigil ka ng magmalasakit sa kakayahan at integridad ng mga tao at nagsimula ka ng mag-focus sa kasarian, lahi, at iba pang bagay. Nagiging obsessed ka sa lahat ng mga bagay na ito na sa totoo lang ay hindi naman talaga mahalaga. Sige, heto siya sa Joe Rogan na pinag-uusapan ito. Tandaan, kaya binili ni Elon Musk ang X dahil napansin niyang hindi tunay na malaya ang impormasyong natatanggap natin at hindi natin lubos na susuri ang sariling opinyon. Ito ay sadyang dinisenyo para itulak ang ilang partikular na agenda, mga agendang napaniwalaan din niya. Ginagawa mo ba? Ginagawa mo ba? Nagigising ka ba minsan sa gitna ng gabi at nananaginip na hindi mo ito nagawa? At sobrang mas madali sana ang buhay mo. Well, sigurado namang. Isang tiyak na daan sa gulo, siguro. Alatan. Ano ba talagang nagtulak sa'yo para gawin mo yun? Ibig ko sabihin, medyo matrama pakinggan, pero nag-aalala ako na may unti-unti itong mapanirang epekto sa sibilisasyon. Na nagdudulot lang talaga ito ng masamang epekto. At sa tingin ko, bahagi nito ay kung saan ito matatagpuan, alam mo na, sa downtown San Francisco. Naniniwala ko maganda ang San Francisco at dapat talaga nating may tuwid ang direksyon ng San Francisco. Kung maglakad ka sa downtown San Francisco, malapit sa dating Twitter headquarters,
Parang zombie apocalypse talaga ron. Ibig kong sabihin, mahirap talaga. Nakarating ka na ba sa lugar na yun? Hindi ito ang huli. Hindi. Narinig ko lang. Grabe talaga. Narinig ko na grabe raw talaga doon. Sabi nila hindi mo raw talaga mapapaniwalaan hanggat hindi mo napupuntahan mismo. Hindi mo mapapaniwalaan hanggat di mo napuntahan. Kaya itanong mo, anong filosofiya ang nagdulot noon? Ang filosofiyang yon ay ipinapakalat sa buong mundo. Kaya alam mo, ang isang filosofiya na karaniwan ay kakaunti lang ang sumusunod at limitado lang sa isang lugar. Kaya ang epekto nito ay sana limitado lang din. Ay epektibong nabigyan ng impormasyon isang sandata. Nakakatuwang isipin na makikita mo sa San Francisco kung gaano kalaki ang problema ng lahat ng ito. At bilang pagtatapos dito, sa tingin ko mahalaga na ibahagi natin ang mga boses ng ilang transgender na tao na nakaranas kung ano talaga ang ibig sabihin ng mapasailalim sa sistemang ito. Dahil hindi tulad ni Bibian na malinaw na buo na ang desisyon na ito ang tamang paraan para sa kanya upang magpatuloy at kailangan niyang labanan ang kasamaan ng kanyang ama, kahit na kapag tiningnan mo silang dalawa, makikita mo kay Elon na totoo ang nararamdaman niya, na talagang lubos siyang nasaktan at nabigo dahil dito. Hindi lang siya ang magulang at anak na naghihirap dahil sa bagay na ito. At sa tingin ko, napakatapang ng babaeng ito. Simple lang. Ang teses na sumusubok, bigyang katwiran ng pagtatransition ng bata ay, itransition mo ang iyong anak na babae o ilibing mo siya. Iyan ang kasinungalingan sinabi sa mga magulang ko at sa lahat ng magulang ng mga batang trans na kilala ko. Hayanin niyong ulitin ko yon. Ang buong batayan ng transgenderismo ay nakukunin ko ang sarili kong buhay kung hindi ako magta-transition. Pero heto ako ngayon. Hindi nila sinabi na ang pagtatangkang baguhin ng aking kasarian ay makakasira sa aking mental health. O na may mas mabuting opsyon, ang tanggihan nito at hikayatin akong tanggapin ang sarili ko. Imbes na igalang ang instinct ng magulang ko na protektahan ako, binigyan ako ng mga doktor ng gamot para sa chemical castration para pigilan ang pagdadalaga at binigyan ng mataas na dose ng testosterone para gawing parang lalaki. Sa edad na 15, tinanggal ang mga dibdib ko. Nagpa-double mastectomy ako nung nagdadalaga pa lang, kahit sinabi ng surgeon na malusog ang aking dibdib. Hindi ko pa naranasan ang unang halik o mag-practice magmaneho noon. Paano nila nagawang alisin ang bahagi ng aking pagkababae bago pa man ako maging sapat ang edad para tawagin ang sarili kong isa? Hindi dumating ang kapayapaan at pagtanggap sa sarili na ipinangako sa akin. Halos 22 taong gulang na ako ngayon. Wala na akong dibdib dahil pinalitan ito ng mga peklat. Paano mo nagawang alisin ang pagkababae ko bago pa man ako naging isang babae? Para sa akin, yan ang kalaban natin dito. Kung trans ka't masaya, okay lang. Sa tingin ko ba tama ang mga desisyon mo? Hindi. Sa tingin ko ba masaya ka talaga? Hindi rin masyado. Isipin mong itinuturing na normal ito sa lipunan pero may mga lumalaban pa rin. Sang-ayon ba ako sa lahat ng ginagawa ni Elon Musk? Hindi. Pero tingin ko ba tama siya dito? Nawala ang anak niya dahil sa isang hindi makatuwirang bagay kaya obligasyon niyang lumaban. Oh, sigurado. At sa tingin ko, tayong lahat ay may ganung obligasyon. At yan mismo ang dahilan kung bakit may pagtutol. Salamat sa inyong atensyon sa isong ito.